Uncle Justin po ba talaga o Tito Justin? How do you want to be called? Na kasanayan ko pong tawagin ako na Uncle Justin. At magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na sa mga kasama ko sa Life Without Rice movement at sa lahat ng sumusubaybay dito sa Alliance for Health and Hope Philippines. Siyempre, magandang gabi rin kay Dr. Rico Santos. Alam niyo po, si Dr. Rico Santos is our official local doctor sa Life Without Rice movement. Ganoon din, magandang gabi kay Dr. Jundi. No? Siyempre, magandang gabi kay Teta, ang host ngayong gabi na kasama ni Dr. Rico. At salamat sa iyong imbitasyon sa akin na maging bahagi ng Father's Day Health and Lifestyle Talk with the AHS Philippines. So, ngayong gabi ay nabigyan ako ng pagkakataon na magbigay ng ilang punto kaugnay sa metabolic health at sa kabuuan. Ano? At ano ang kabuluhan ng gulay sa kalusugan ng tao in particular. Okay, sandali lang po. Uncle Justin, medyo may ingay po kasi coming from your end. Ako lang ba? O parang may hangin na hindi ko alam kung saan nagdadaan. Para ingay ba? Parang medyo naboblock yung pagsasalita niya, Uncle Justin. I-try kong alisin ang aking mic. Ito. Meron pa rin. Meron pa rin po. Ano kaya yun? Nag-mute na ako. Meron ka pa rin narinig. I think, Miss Nets, sa inyo po yun. Since parang, sa akin ba? Yes po. Loud and crisp naman po yung audio ni Uncle Justin po. Nawala po kayo, Miss Nets? Nung minute ko nawala ba? Ay, yes po. Okay naman po. Actually, wala po kami naririnig anything po. Talaga? Okay ko sa'yo. Wala po. Wala rin. Okay. Wala rin? Yes. Okay na ba? Yes. Yes, Justin. Okay na. Okay na. Okay na po. Alright. So, Uncle Justin, yeah. Let's talk about it. Would you like to present something po ba? Or, kasi... Diretso na ako magkwento. Opo. Sige, go ahead. Hindi ko na ihabol yung aking slide presentation. So, muli, nagpapasalamat ako na yan ako ng pagkakataon na makipagkwentuhan dito sa AHH Philippines at pagkainan. Ang aking naikling kwento ay hinggil sa metabolic. Generally, tinatawag kong metabolic lie ang pagpapakalat or sa mas brutal na mga termino ay budol ng plant-based propaganda. Iyon ang core illusion ng mainstream. Ano? Ipagpamanin po ninyo na ang aking baka maninibago ang ilan sa aking mga terminologies na magagamit ngayong gabi. No? Ang aking framework ng kwentuhan ngayong gabi ay sa panig ng lifestyle change paradigm. So ang ating pananaw naman kasi sa kasalukuyan, kaugnay sa health and longevity ng tao, ay dalawa ang umiiral na pananaw sa mundo. Ang unang pananaw, yung siyempre, yung mainstream paradigm na pinangungunahan ng healthcare system mismo, ng mga ospital, ng karamihan ng mga doktor, ng lipunan at ng sistema. Yun ang mga paradigm na yan ay kabaliktaran po ang aking ikukwento dito sa kung ano ang ating pagturing sa mga pagkain, in particular dito sa mga gulay. Okay. So, tinawag ko ito na ang budol ng plant-based propaganda, the core illusion. Ang mainstream brainwashing kasi
sa ating lahat mula sa pagkabata ay tinuruan tayo ng sistema na kumain ng gulay para maging malusog at malakas. Lahat yan ay naranasan. Lahat ng mga bata ay, I'm sure, lahat ng mga bata ay pilit na sinusubo ang mga gulay kahit ayaw ng mga batang kumain ng gulay. Ginawa nilang holy grail ang kulay berde. Kapag may sakit ka, gulay ang sagot. Kapag gusto mong humaba ang buhay, mag-plant-based ka. Ika nga, ganyan ang kanilang mga propaganda. Subalit ang brutal na katotohanan, ang tawag dyan ay plant-based indoctrination. Isang malaking marketing trap ito at isang nutritional illusion na ginagamit ng big food industry para itago ang kawalan ng tunay na nutrisyon at pagtakpan ng unti-unting paghina ng katawan ng mga Pilipino, lalo na ang mga senior. So, dapat ang ating hamon ay sa kasalukuyan ay ang big majority kasi ng 116 million na Pilipino ay kumakain ng sinasabing balanced diet. Pamilyar ang lahat dito sa salitang balanced diet na puno ng kombinasyon ng gulay at kanin. Mas marami ang kanin siyempre. Of course, less ang karne at walang taba hanggat maaari. Yun yung mga low-fat, high-carb na diet na nakagisnan ng lahat. Subalit, ang hamon dito ay bakit ang pinakamarami sa 116 million na ito na populasyon na Pilipino ay merong sangkaterbang maintenance sa high blood, diabetes at iba pa. In particular, ang may hypertension ay 14 million. Isa sa bawat 4 adults ay may hypertension. Ang diabetic ay 6 million batay sa DOH. Ito ay ang mga na-konsulta. Hindi kasama dito ang hindi nagpapa-check up na higit na marami sa 6 million. Liban dito ay mayroong 4 million na nagdurusa ng iba't ibang klase ng rayuma, gaya ng osteoarthritis, rheumatoid arthritis, at gout. Itong bilang na ito ay taon-taon ay lumalaki. At lumalaki ang bilang ng mga nagdurusang mga Pilipino. Sa mga katuwid, hindi nalulunasan ng pakanang balanced diet at pagkain ng gulay ang mga metabolic disorder na ito. Katulad ng binanggit ko na hypertension, diabetic, uric acid, etc. Yun ang aking premise ngayon, mga taga-subaybay. Ang ikalawang punto ko, kaugnay dito ay ang sabihin natin, aralin natin, talakayin natin kung bakit hindi essential, kung bakit optional lamang ang turing sa lifestyle change ang gulay. May tinatawag tayong chemical warfare, ang lihim na lason ng mga halaman. Ang likas na depensa nila ay ganito. Kasi ang hayop ay nakakatakbo o nakakalaban kapag huhulihin mo siya o kakainin mo siya. Ang halaman, nakatanim sa lupa, hindi nakakagalaw at walang paa para tumakbo. Kaya upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga binhi, gumagamit sila ng tinatawag na chemical warfare sa pamamagitan ng paggawa ng mga antinutrients. Ano ang antinutrients? Ito ang mga natural na chemical o lason sa halaman na ang pangunahing layunin ay hadlangan, salungatin, at sirain ang abilidad ng iyong katawan na matunaw at masipsip ang mga nutrisyon. So meron akong na-identify na 3 antinutrients na kumakatay sa ating bituka.
sa ating gut system. Ang pangunahin dito ay ang oxalates. Nakikita ito sa mga spinach, sa kangkong, sa kamote tops, naging sa mga butil at almonds in particular. Ano ang masamang dulot ng oxalates? Ito ay parang mga microscopic na bubog o kristal na natural na depensa ng mga halaman laban sa insektong kumakain sa kanila. Kapag pumasok ito sa kanilang katawan o sa ating katawan mismo, sumasama at nagbibigkis, nagbabayan ito sa calcium sa loob ng iyong daluyan ng dugo at mga tissue. So ang magiging resulta nito, dahil ito ay hindi natutunaw sa ating digestive system, ang kombinasyon ng oxalate at calcium ay lumilikha ng matalim na calcium oxalate, kidney stones. Hindi lang sa bato ito namamalagi. Ang mga microscopic na kristal na ito ay naglalakbay din sa iba't ibang bahagi ng katawan at nag-iipon ng mga sa ating kasukasuan, sa ating mga joints. Ito madalas na hindi lingid sa kalaman ng marami, yung chronic arthritis at pananakit ng katawan, lalo na sa ating mga senior na mas mabagal na ang kanilang mga metabolismo at bawas na ang kakayahang mag-flush out ng mga ganitong uri ng lason. So yun po ang oxalate. Kaya mag-ingat ang marami, lalo na sa Life Without Rice movement, sa lifestyle movement. Ang mga healthy kuno na green smoothies na siksik sa hilaw na spinach, almonds, at dahil doon, madalas nagkakaroon ng oxalate overload ang marami. Okay. So magpatuloy po ako doon sa ikalawang antinutrients. Yung phytates, phytic acid kung tawagin, makikita ito sa mga beans, sa nuts, sa mga buto ng kalabasa at sa lahat ng grains. Ang masamang dulot nito, mga kalokab, mga taga-subaybay, ito ang tinatawag na nutrient thief. Magnanakaw ito ng nutrisyon. Ang tusong magnanakaw ng sustansya, kung i-describe natin. Ang phytic acid ay natural na imbakan ng phosphorus ng mga halaman, ngunit may masama itong katangian. Gumagana ito bilang isang malakas na chelator, binibigkis, kinukulong, at pinadidikit nito sa kanyang sarili ang mga mahalagang mineral tulad ng zinc, ng iron, ng calcium, at magnesium. Habang ang mga pagkain ay nasa loob ng ating tiyan at bituka. So ang nagiging resulta nito, dahil sa mahigpit na pagkakatali nito, ang mga mineral ay nagiging insoluble o hindi natutunaw. Kahit anong dami ng mineral ang kainin mo o kahit gaano pakatapang ang acid sa iyong tiyan, hindi ito ma-absorb ng iyong bituka dahil barado at hinaharangan ito ng phytates. Idinidiretso lang ito palabas ng katawan natin bilang dumi. So, ito malaking kabalintunaan sa dahilan kung bakit maraming tao na labis na nagugulay at kumakain ng grains ang nakakaranas pa rin ng chronic anemia, kulang sa iron, madaling mapagod at humihina ang kanilang immune system, kulang sa zinc. Nakakaranas sila ng mga muscle cramps, kulang sa magnesium. At may marupok na mga buto o osteoporosis dahil linanakawan ng calcium ang katawan. Lalo na sa mga edad na may edad na kung sa natural lamang na bumababa ang kakayahan ng tiyan na mag-absorb ng nutrisyon. So ang ikatlong antinutrients na ka-low-carb at taga-subaybay ay ang lectins. Ito ay nasa kamatis, nasa talong, sili, patatas, o maging sa mga butil ng patanik. Ano masamang dulot ng lectins?
Kung ang oxalates ay parang bubog at ang phytates ay magnanakaw, ang mga lectins naman ay ang super glue ito yung kalikasan ng dulot nito. No? Ito ay mga malagkit na uri ng protina na nagsisilbing natural na depensa sa halaman upang lasunin ang mga insekto. Ang matindi rito, hindi ito natutunaw o napapatay ng matapang na asido ng ating tiyan. No? 2.5 ang ating pH level, ang ating tiyan ay very acidic. So ang mga ito ay hindi kayang tunawin dahil buhay at buo ang mga ito na nakakalusot, no? Dumidikit at umaatake ang mga lectins na ito sa mga na direkta sa mga sensitibong cells, no? Sa mga tila maliliit na buhok na sumisipsip ng nutrisyon sa dingding ng iyong bituka. So ang resulta nito, ang patuloy na pag-atake ng lectins ay literal na winawasak ang pader ng iyong bituka. Lumilikha ito ng microscopic na butas na nagiging sanhi ng tinatawag na leaky gut syndrome. Isang kondisyon ito kung saan ang mga hindi natutunaw na pagkain, ng mga laso, ng dumi, ay tumatagas pabalik sa iyong daluyan ng dugo. Kaya, bago pa man ito makarating sa dugo, nararamdaman mo na ito bilang talamak na kabag or bloating. You know? Hindi matapos-tapos na acid reflux at indigestion. At kapag ang mga dumi at lectins ay nakapasok na sa iyong dugo, lilituhin nito ang iyong immune system. Ito ang nagpapasiklab sa mga mapanganib at pabalik-balik na autoimmune disease gaya ng psoriasis, lupus, rheumatoidal arthritis dahil napagkakamalan ng katawan nakaaway ang sarili nitong mga tissue. Okay. So yun po ang anti-nutrients na mga na tinutukoy natin sa gulay. So kahit na anong gulay, kung susumadahin natin anumang gulay, santambak man ang iyong kainin, hindi na-absorb ang mga nutrisyon nito. Kahit santambak na mga mineral at vitamina ang nasa gulay na yan ay hindi na-absorb ng ating katawan. So yung bioavailability niya ay mababa. No? So walang saysay. So yun po ang dahilan kung bakit tinawag nating hindi essential ang gulay at itinuturing nating isang optional lamang. Okay. So ang ating tech ay magpasabi lamang kung ako ay online pa, i-check ko lang. Yes po, online po kayo. Okay. Studio dito, okay. So, magpapatuloy po ako sa isang bahagi naman, sa ikalawang bahagi ng aking kwento. No? Gusto kong ipakita sa ating mga taga-subaybay ang timeline ng katotohanan, ebidensya ng human anatomy kung baga. Magbibigay ako ng 3 yugto ng kasaysayan ng tao sa kabuuan. No? Ang unang yugto, ang Stone Age. Gusto kong ipakita ang yugto na ito, ang era of the apex hypercarnivore sa loob ng 3.3 million na taon. No? Sa loob nito, sa mga panahong ito, no, isipin natin na 3.3, mahigit 3 million na taon, umiral ang mga tao na kumakain sila 99%, no? Kung hindi man 100%, ay purong karne at taba ng mga dambuhanang hayop, no? Megafauna ang kanilang kinakain. Malala natin, ang yugtong ito ay ito yung yugto na hunting and fishing, no? Hunting, fishing, gathering, lamang activities ng mga tao. No? Kaya natural ang lahat ng kanilang focus ng pagkain ay kung ano lang yung mahuli nila ng mga hayop, malalaking hayop o maliliit na hayop.
pag may pagkakataon na nag-fishing sila, ano ang mahuling isda. At sa gathering naman, in opposed doon sa harvesting, no? Gathering dahil kung ano ang madadaanan nila, nomadic ang mga tao sa period na ito. Kung ano madadaanan nila na may mga prutas, halimbawa seasonal na prutas, ay maaari nilang kainin yun, ano? Bilang pantawid gutom. No? So yun ang period na ito na mahigit 3 million years na umiral na kumakain ang tao, no, ng karne at taba. Wala pa pong nakakatalo sa haba ng panahon na ito. Hindi sila kumakain ng gulay, by the way. Ano? I-reiterate ko itong period na ito, ano? Itong Stone Age na ito. Ang ikalawang yugto naman ng ating timeline ay nung sumulpot na ang agricultural revolution, no? Umusbong na ang agrikultura, no? Ang simula ito ng tinatawag na nakalipas na 10,000 taon, doon lamang umusbong ang agrikultura, ang farming, no? Ang tao ay natuto na at nagsimulang magtanim ng mga grains, no? In particular dito, sikat yan ang mga trigo at maging ang palay na rin, no? At sila ay namimitas ng gulay, sabi ko nga, bilang pantawid gutom, ano? Fallback foods kung tawagin. Ano? So, yung dalawang yugto na yan na magkaiba, 3 million years na umiral ang tao na kumakain ng karne at taba, dito sa nakalipas na 10 taon lamang, ang tao ay nagsimula ng kumain ng trigo at kanin or carbohydrates. You know? Okay. Dito ay kumakain pa rin ang mga tao in the main ng karne at taba, no? At fallback nila itong carbohydrates. Ang ikatlong yugto ay ang Industrial Revolution. Ang pagsilang na ng sakit, modern medicine, ano? At modern na sakit, no? Ito ay sa nakalipas na 260 na taon lamang pumasok ang mga ultra-processed foods, mga pinong asukal, delata at mga nakakalasong industrial seed oils. At ganoon din, 260 years lamang na processed food ang ikukumpara natin laban doon sa mahigit 3 million na taon na karne at taba ang kinakain ng tao. So sa isang pikit mata lamang ng kasaysayan, sumabog na ang metabolism ng tao hanggang sa ngayon. Okay. Napakahalaga ng tatlong yugto ng ating kasaysayan ng tao sa mga period na yon para makita natin yung anong ba talaga ang pinagmumulan ng mga pagkain ng tao sa nakalipas sa mahabang kasaysayan ng tao, no? Sa mahabang panahon. So nakita natin, ulitin ko bago ako magtapos sa punto na ito, mahigit 3 million years karne at taba ang kinakain ng tao on the basis of hunting and fishing and hunting and gathering. Sa nakalipas na 10,000 taon, na-develop, nabuksan ang pagsasaka, ang farming, ang agriculture. Doon lamang nakaranas ang tao na kumain ng grains, ng carbohydrates. Sa nakalipas na 260 years naman, ay nung umusbong na ang industriya, yung industrial revolution kung tawagin, at naglipa na ang pagmanufaktura ng mga processed foods. Okay, sa kasalukuyan na panahon, dito na pumasok naman yung mga pakana at pagsasamantala ng big food industry. Ang tawag ko dito ay ang industry na ito, ang gulay bilang isang guilt shield kasi nang maimbento ng mga big food ng ito ang junk food, ng asukal, ang processed foods, ng mga carbs, iba't ibang klaseng processed carbs, alam nila na magkakasakit ang tao.
alam ng big food na magkakasakit ng tao. Para hindi sila masisi, ginamit nila ang gulay. Sabi nila, okay lang kumain ng processed foods. Basta may balanced diet na may gulay. Ika. Ginawa nilang pambura ng kasalanan ang gulay. Ang ikalawa ay ang fiber illusion. Sabi ng mainstream, kailangan mo ng fiber mula sa gulay para makadumi ka. Ang totoo, kung hindi ka kumakain ng labis na kanin at asukal, hindi mo kailangan ang fiber. Ang labis na fiber sa mga senior lalo na ang sanhi ng kanilang chronic bloating, kabag, no? At malalang constipation dahil nagbabara ito sa kanilang maikling colon. Maikli lang ang colon ng tao. No? So ang ika-4 na punto dito sa pakanan ng mga food industry ay ang vegetable oil scam. Walang mantika sa repolyo o kangkong. Ang tinatawag nilang vegetable oil, canola, soy, corn oil, ay mga industrial seed oils na gawa sa pabrika gamit ang chemical bleach. Ito ang tunay na nagpapasiklab ng bara sa puso, sa fatty liver, pero tinawag nilang vegetable para isipin mong healthy. Yan yung kanilang mga pakananon. So mga ka-low carb at mga taga-subaybay ng AHS, sa aking uling punto ay nananawagan tayo siyempre ng pagbawi ng ating metabolic health. Ang hamon natin sa context ng Father's Day, sa kasalukuyan, bukas, I think bukas ang Father's Day, ay nananawagan tayo sa lahat ng mga miyembro ng Life Without Rice Movement, lalo na sa lahat ng mga tatay na nakikinig sa atin ngayon. Ayun, bukas nga ay Father's Day. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating pamilya ay hindi material na bagay, kundi isang malakas, malusog at walang maintenance na katawan. Huwag nating ipamana sa ating pamilya ang pagpasad ng sakit tulad ng diabetes at hypertension. Ang kailangan natin ay ang radical na lifestyle change or lifestyle shift or paradigm shift. Hindi natin kailangan ng balanced diet, ng gulay, ng carbs, ng mga reseta ng gamot para ibalik ang ating metabolic health. Ang kailangan natin ay radical na lifestyle change. Ano ang ating formula? Maaari nating ihalaw dito ang ancestral formula. Subukan natin ang low carb lifestyle. Alisin ang kanin, alisin ang asukal, ibalik ang totoong pagkain ng tao. Yung dekalidad na karne, na isda, na itlog at taba. Optional lamang ang gulay. At batay dito, patakbuhin natin ang ating katawan sa ketones. Bilang pangwakas na punto, mga ka-low carb at taga-subaybay, 64 years akong nag-practice ng balanced diet at kumain ng sangkaterbang gulay. Subalit, pagsapit ng edad 57, lumubha ang aking hypertension. Naging overweight ako at nagkaroon ng hyperthyroidism. Excuse me. At batay dito, 7 taon ako na uminom ng maintenance. 2 maintenance para sa hypertension at hyperthyroidism. Sabi ng aking doktor, iinumin ko daw ito habang buhay. Subalit, noong 2022, nag-paradigm shift ako. Nag-practice ng strict low carb at pagkatapos ng 6 na linggo lamang, gumaling ang aking hypertension. Normal na ang aking blood pressure, normal na rin ang aking
hyperthyroidism. Ako ay 68 years old na ngayon. 4 na taon na akong hindi umiinom ng maintenance, hindi kumakain ng kahit isang butil ng kanin, tinapay, pansit at iba pang mga high-processed carbohydrates. Kaya huwag tayong magpabudol sa greenwashing kung tawagin ng mga big food industry at ng mainstream healthcare system. Ang kalusugan natin ay wala sa mga patarastas. Ito ay nasa tamang metabolic truth. Sa lahat ng tatay at lolo, i-empower ang ating sarili, bawiin ang ating lakas. Wakasan natin ang plant-based na propaganda, wakasan natin ang metabolic lie. Happy Father's Day sa inyo at magandang gabi sa ating lahat. Dito po magtatapos. Wow. Okay. So, kung hindi matindi impact ng alin, Yun sana itatanong ko kasi marami pa dito sa platform ng ang hindi nakakakilala kay Uncle Justin. No? Pero kilala na siya sa kanyang platform. Yun sana itatanong ko paano siya nagsimula sa low carb advocacy at reversing metabolic syndrome. Pero nasagot mo na yun. Yung sa huling bahagi ng iyong pagsasalita. pero So, yun yung kasi ang premise ni dito is so hindi pala ganun okay, kasi for the longest time kapag sinabi mong magda-diet, nakakabit doon sa utak ng tao ay gulay ang kakainin niyan. 'Di ba? So hindi pala ganun. Ang sinasabi ni Uncle Justin is hindi napo-process, parang ang intindi ko po, hindi napo-proseso ng katawan para, kasi ang hilig-hilig nilang nilalagay na, kunyari, ito ang ang nutrients ng bawat gulay, kaya ang malunggay, diba? Pero ang ibig sabihin, yung pala, hindi naman pala na-absorb ng katawan lahat ng nutrients na yun. So, is there a way na ma-absorb natin yung mga nutrients na yon, or kasi baka sa pagluluto, hindi ba makukuha sa pagluluto yon, Uncle Justin? Walang yun ang kalikasan ng gulay. Natural sa kanya, may tinatawag nating antinutrients eh. Yan ang depensa ng ng halaman at gulay. Yung antinutrients na yan, napakabagsik niyan, yung oxalate, yung phytates at yung lectins, no? So totoo yan, sa label, sabihin nila, enumerate nila ang mga vitamins at nutrition nito, pero hindi na-absorb ng ating sistema ito, no? Kung meron man siguro ilang maliit na porsyento, pero hindi siya makabuluhan, hindi siya significant, no? So instead na ganoon, at itong ganitong katotohanan ay sinakyan ito ng mainstream, lalo na ng big food industry, no? Kasi ang lahat ng mga, pansinin natin, ang lahat ng mga junk food plant-based yun. Magbilang ka, tumingin ka sa grocery department store, lahat tindahan, sari-sari store, plant-based ang lahat ng junk food. At kapag ka junk food, para maugasan ng kanilang kasalanan, ng kanilang pagsasamantala, sabihin nila, healthy ito kasi may gulay. Healthy itong pandesal na ito kasi may malunggay. No? Tila ba, yung paglalagay mo ng konting dahon ng malunggay ay magiging malusog na yung carbohydrates na ito sa iyong katawan. So over time, sa akin, sabi ko, sa akin, 64 years akong kumakain ng ganyan eh. Ang tawag nila dyan, balanced diet at moderation lamang ang kain mo sa karne o kaya sa taba. Pero nagkaroon ako ng sakit. And yung binabanggit ko nga na sa ating 116 million population, no? 1:4 na Pilipino ay may hypertension. I'm sure ang lahat ng yan kumakain ng gulay.
nagbabalance diet sila. No? Yung 6 million na diabetic, no? Hindi nalutas yan ng malunggay ng ampalaya yung kanilang diabetes. Patuloy na dumadami ang napuputol ang paa at nagda-dialysis na hindi na kayang tugunan yon ng mainstream healthcare system. Itong healthcare system, mainstream healthcare system, big food industry, big pharma, ay nagsasabuatan ito para itago ang tunay na kabuluhan na hindi lulutasin ng balanced diet, eat in moderation, at itong gulay, ang mga metabolic disorder na ito na nilikha, sumabog, lalo na noong 17th, noong Industrial Revolution, 17th century. Simula noon hanggang ngayon, 260 years lamang ang nakakalipas, dumami na ang may diabetic, ang overweight, etc. For the last 50 to 7 years ay dumobo ang ating populasyon ng mga mayroong metabolic disorder. So, kaya ako ipinasok doon yung buong contextual at historical timeline na 3 million years, mahigit 3 million years, ang tao ay karne at taba ang kinakain. Walang overweight, walang diabetic, etc. No? Walang metabolic disorder sa mga yan. Ano? So, sino ang nakikinabang dito sa ganitong mga indoctrination na sinasabi ko? Big food industry. Kasi mamamatay ang industriya ng big food kapag ka walang gulay. Because gulay ang base ng kanilang mga junk food. Merong kabiyak doon, no? Yeah. Ang mga ninuno natin natutong mag-prepare ng mga plants para makain natin ng maayos, tulad ng fermentation, no? Pag-sprouting. So, nalilesen yung mga anti-nutrients, no? So, nalilesen yung epekto niyang masama. Dahil sa fermentation ng sauerkraut, ng kimchi, ng yung tofu, o yung fermented natto, no? So, sa mga ancient preparation of food, nababawasan yung mga anti-nutrients. Yeah, Pero ang pagkain nun, konti-konti lang naman, hindi rin marami. Di ba? Correct. At saka nakakatulong mag-improve ng probiotic microorganisms sa ating mga intestine na tumutulong sa pag-digest, no? Sa isang antas, sa isang level ay may katotohanan yan at sumasang-ayon ako dyan. Doc, hindi madalas, paminsan-minsan konti at paminsan-minsan nakain. Para siyang side dish, mga fermented. Yeah, correct. Side dish siya. So, doon sa structure ng ating pagkain, hindi siya yung essential. So, kumbaga, parang pag kumakain ka ng samgyup, yung meat, tapos side dish lang yung mga vegetables. Pwede ba ako mag-present ng something? Francis, pwede ako mag-present? Pwede ko present agad. Sure po. Slide, share screen pa. Yes po. Share screen. Ito. Papakita ko lang to ngayon. Tapos mag-comment kayong dalawa kasi parang nakikita niyo po. Di pa. Alright. Okay. Comment. Hindi kasi tinitingnan ko po itong food pyramid. Inverted food pyramid. Diba binago nila sa US? Yes. Yung kanilang food pyramid. Pero ngayon nakikita ko nasa taas pa rin nga ang vegetables. Tama ba? Nasa taas pero nasa gilid. Yung interpretasyon niyan ganun. Pakonti siya papunta sa right, di ba? Pero major yung mga meat products and seafoods, no? Andito sa left. So pakonti siya papunta sa right, sa right natin o sa right ng audience. So pakonti pa rin.
At saka pa konti, papunta doon sa mga grains, no? Actually, hindi pa rin perfect yung inverted food pyramid na yan, no? It's still a compromise. It's still a compromise kasi nga malaking industriya pa rin ang agriculture. Yeah. Yes. Pero at saka ang rice and bread nando sa baba. Ano yung mga maliliit na yun? Nuts. Mga seeds sila. May dagdag ko lang, ano? Dito sa bagong food pyramid ng USDA ng Amerika, marami ang mga low carb practitioners, mga leaders pa man din ng ilan, ang nagtuturing dito na liberal low carb. Oo, liberal low Ang carb aking yan. ang aking comment doon ay hindi just mayo, hindi liberal, hindi low carb ito kasi ang framework, alalahanin natin, ang framework ng pyramid na ito is mainstream. Mainstream ang framework nito. At hindi siya low carb, pero mas mabuti siya compared doon sa 1992 USDA food pyramid. Dahil hindi na nakabase ito yung pinakasandamukal na carbs ang base niya, no? At kinikilala na niya ang fat, ang meat, no? Ang red meat, lalo na ang egg, no? At ang mga low carb na mga vegetable. So yun yung kaiba nito. This is not a low carb. This is not a liberal low carb framework. Yes, Teta. At saka more on real food siya. Tinanggal na mga processed. Correct. Oo nga, may canned tuna siya doon. I'll stop sharing. Okay. Balik ako sa StreamYard. Okay. Sige, bago ako magdagdag ng point, Teta, ituloy mo yung sinasabi. Sige po, okay na po. Ngayon sa atin, culturally, no? Ang consideration natin at pagkain ng gulay is on cultural basis, no? Sapagkat ang Pilipinas ay agricultural country. Simulat sa Paul ay agricultural backward economic country tayo, no? So ang pangunahin nating resources is gulay. Wala tayong industriya. Wala tayong manufacturing industrial ng metal, ng mineral, yung mina nating ginto, ng tanso, ng copper, ay hindi natin na manufacture ito, napoprocess ito at ini-export. Kundi, yan, sumasapat na lang sa atin ang mga gulay. Kaya therefore, yun yung nakagisnan natin at na-reinforce ito ng indoctrination na ang gulay is healthy. Therefore, kahit bata pa lang tayo, elementary, preschool, ay pinapilit natin, pinapakain ng ating mga anak, ng ating mga apo ng gulay sa halip na pakainin sila ng itlog. So that is cultural. Hindi siya metabolic health ang ating frame doon. Kundi nakagisnan lamang natin. Ang ating tradisyon, ang ating cultural na nakagisnan is kailangan siyang yung tinatawag kong mag-paradigm shift siya dahil maaari mong ituloy pa rin ang paggalang sa kultura pero kailangan mong ituwid na yung iyong metabolic truth. Hindi siya yung truth kasi hindi siya ang nagiging sanhi ng iyong bloating, ng iyong iba pang mga problema sa kalusugan. At dito ngayon, doon sa paradigm shift na i-lessen, kung hindi mo man totally ialis yung culture na yan, i-lessen mo ang intake at palakihin mo ang pagkain ng real food, ng nutrient-dense food. Ang tinatawag nating nutrient-dense food ay karne, lahat ng karne, including red meat na ginawang panakot ng mainstream. Ang pangalawa ng isda, lahat ng klase ng isda, no? At pangatlo, itlog, lahat ng klase ng itlog, including balot, no? At ang pang-apat ay ang healthy fats. Yung taba mula sa baka, talo, nagiging sebo, kinakatakutan natin ito pag tayo ay
nagbulalo, kinabukasan, nagsipot, tumigas yung ibabaw ng sabaw, tinatapon natin. Yun ang talo, yun ang pinaka-nutritious part ng ating cow, ng beef. Yung lard naman na taba mula sa baboy, yun ang mga masusustansya. Maalala mo, Teta, kung natatandaan mo, noong mga 60s, 70s, merong sikat na mantika noon na panluto, puriko kung tawagin. Naalala ko yun, yung bar na maliit, na solid Kulay puti. bar. Oo, lard. Yung lard yun, mantika ng baboy. Unti-unti, winala nila yan Nawala dahil yan. pumasok na ang vegetable oil, yung industrial oil na it is not fit for human consumption. Tinawag na mga big food industry na healthy vegetable, healthy oil yun. Canola oil. So yan ang mga sikat ngayon sa kusina. Hindi pinanluluto ngayon ng tao. May sakit natin. So yun, cultural, in the main is cultural ang kailangan unawain. Hindi siya yung metabolic truth. Question po uli. Ano yung brand ng lard? Sorry, hindi ko po inabot niya. Wala. Puriko yun, puriko. Purico. Sikat. Oh. P-U-R-I-C-O. Kulay Ano yung white nakakan? yun. Nakalata? Hindi, parang butter. Naka-wrapper yun. Ng parang Naka-wrapper na puti. Parang Parang butter. butter? Oh, parang Butter, butter siya na square. Square siya sa dulo. So wala na siya ngayon. Wala na ngayon. Hindi ko na nakikita yung yan. Wala na. Since 80s, wala na yon. Kasi pumasok na yung vegetable oil. Yun yung gusto ko itanong actually na isa pa. Well, hindi masyadong kinalam. Pero kasi I've always been wondering, saan ba bumibili ng lard? Kasi parang hindi ko alam. Wala naman nakakita. Very simple. Teta, gumagawa ako niyan. Yung taba mula sa baka is tallow. Bumibili ako ng taba ng baka sa palengke, lulutuin ko yon, pakukuluin ko yon, hindi ko nilalagyan ng tubig, walang asin, yun lamang, yung taba, iwa-iwain ko lang ng maliliit, na-extract yung mantika doon. So may chicharon na ako, may mantika pa ako. Yun yung tallow. The best na mantika yon. Sa baboy naman, yung taba ng baboy, namamalengke ako ng taba ng baboy. At yun yung procedure din na gagawin ko. Lalagyan ko yun hanggang sa ma-extract yung taba. Para ka nang gagawa ng chicharon. So may chicharon baboy ka na, meron ka pang taba. Yun yung lard. So kinabukasan tumitigas yun. Okay. Pero paano po in-extract? Hindi naman pinakukuluan. Luluto, rendering the fat. Luluto mo. Rendering. Re-render mo. O sige. Paki-explain po pag-render. Sorry po, hindi ako magaling magluto. I just watched videos kaya na alam ko yung sinasabi ng rendering. Pinagmamantika. Pinalalang. Yung mga taba, papakuluan mo yun. Kasi ginagawa ng lola ko yan nung araw kasi meron siyang maliit na tindahan nung araw. Hindi siya gumagamit ng mga kung ano ng oil. Bibili siya ng maraming taba, tapos para niya ipiprito. Tuloy-tuloy yun hanggang lumabas yung taba. Tapos ihiwalay niya na yung liquid part. Pagka room temperature na, magiging solid na yun, kulay puti. Pag pork, yung lard, kulay puti siya. Pagkatalo, medyo yellowish yun. So baka kaisipin ng mga tao, lalagyan lang mantika, tapos pipituin. Tapos yung naiwan na mga balat, at saka yung, pwedeng kainin yun, parang chicharon nga, sabi ni Uncle Justin. Chicharon yun. Papapakin mo, sarap. Ganun din sa balat ng manok, pwede rin yung gawin yun. Chicken skin. Healthy yan. Yung sa bacon po. Bacon. O di ba? Yung mantika Dapat ng bacon. uncured. Kasi ang commercial bacon ay may sugar. So maaari tayong bumili sa palengke. Ako bumibili ako ng liempo kaya pinapahiwa ko yun ng manipis na parang bacon. Ang pangalawa, merong yung mga Korean store ng mga samgyup. Ay may mga uncured silang mga pork doon na slice na parang bacon. So yun yung po pwede natin bilhin. Asin lamang ilagay natin o paminta kapag niluto na siya.
Yun yung mga healthy food para sa mga bata instead ng gulay. Bacon, tsaka nilagang egg, o fried egg. Mm. Okay. Sari-saring luto ng itlog, natutunan ko na. Yan. Paborito ni Doc Rico yun. Oo nga, si Doc Rica nagsashare ng recipes ng itlog ng isang araw. Alam mo. Pero po, may nagtatanong po, okay, Yeah. ang comment, napakaganda ng presentation ni Uncle Justin, salamat po. Tanong ko po lang, may relationship ba ang blood type and specific lectins na nakakasama sa isang tao based on his blood? Wala. Wala po. Kung meron man, hindi ko alam. Ah, Wala pa akong Wala po. makita. Invento lang ng mga siguro ng mga hospital o mainstream para magbigay na naman sila ng another reseta. so, walang kinalaman Actually, sa blood type. Wala po. Actually, ako hindi na ako nagre-reseta ng multivitamins. Yun. Sabi ko, kumain ka ng itlog or atay, organ meats. Tama po. Idagdag ko doon sa point ni Doc Rico. Ang mga vitamins or food supplement, multivitamins lalo na, itong mga big pharma naman, may mga buladas dito. Nag-invento sila ng mga food supplement, vitamins. Ang lahat ng mga ito ay plant-based. So, hindi essential yon, marketing lamang yon. Walang kabutihang idudulot sa katawan ng tao yung mga healthy marketing package nila na yun. Kundi kumita. Synthetic. Synthetic na anong ginagamit nila. Like folic acid, like cyanocobalamin. Yung mga synthetic version, cheap version ginagamit nila ng ingredients. Pero just the same, Doc, kahit tawagin nilang plant-based, organic, naturally grown, ganoon din, wala ring silbi yun. Mabuti pang, sabi ko nga, yan, sandamukal na A to Z na vitamins, isang drum na inumin mo yan habang buhay. Mas mabuti pang isang dosenang itlog ng manok. Yeah. Parang kilala ko yung A to Z na yan. Maraming kahit sa hanay ng low carb movement, may mga naliligaw diyan, may mga they are not critically hindi sila critical para i-analyze yung ano ang propaganda ng big food, ng mainstream, ng big pharma over doon sa genuine metabolic truth na mag-serve sa kanilang health and longevity. Kasi yung ibang influencer nag-i-sponsor ng mga produkto. yun nga. Okay lang sana yung sponsor nila kung yung produkto nilang yun ay halimbawa meat, real food, no? Pero mga mga processed food yung kanilang keto food, bread na, mga cake, etc. No? Mga lahat yan. Ang lahat ng mga keto food na tinatawag nila, mga plant-based yan. So ngayon plant-based din ang meat, ginagawa nila pati meat plant-based. Yung kaya project nga, ni di Bill ba? Gates. Question ulit. Hindi. Kasi naaalala ko, matagal na po, since namatay si President Cory Aquino, she died of colon cancer. And I don't remember, parang I heard a comment once na kasi hindi siya kumakain ng gulay. Karne lang ang kinakain. Okay, anong take niyo doon? Kayo pareho na kasi yun yung naaalala ko na so mula noon naisip ko, syempre dahil narinig ko bata-bata pa naman akong konti nun. So ang isip ko, gulay is the key para hindi ako magka-colon cancer. So what's your take po? Hindi naman natin alam kung ano talaga kinakain. Baka processed meat yun. Diba? Correct.
Tosino, Mga processed longganisa, no? Tosino, hotdog. Ah, So, hindi healthy ang mga processed meat, no? Kailangan nyo real food na meat. Mas maganda nga yung mga organic grass-fed meat kaysa dun sa ordinary mga Yeah, that's another thing. Kasi yung farming nung meat, yung kung hindi grass-fed, kung puro injection din yung meat, delikado rin tayo din. Ang hirap na wala tayong lusot. Pero better na rin yun kaysa sa puro processed food, no? At least real food pa rin yun. At saka kahit na hindi siya grass-fed, makakatulong na rin yan to reverse the metabolic syndrome. No? Yung diabetes, yung hypertension, obesity, fatty liver, etc. Pero syempre, mas maganda kung grass-fed meat, animal product, lalo na sa mga merong cancer. No? Tito Justin, meron kang Teka, Yeah. mamaya na yung bread. Hindi, sa bagay, hindi. Yung bread, ang tanong kasi, yung una, bago yung Biblia, Francis, sorry. Bago yung Biblia, yung isa, yung, ayan. Also, what do you think of almond flour used to make bread? Ayan, may Yan question. yung mga alternative, almond flour, coconut flour, para gumawa ng bread. No? So, ang pinakamabuti dito, kayo po ang gumawa mismo ng personal. Magaling gumawa. No? Sa halip na bumili kayo sa online at hindi sigurado na kung ano ang mga ingredients na nilagay niya. No? So, naidagdag ko rin, ano, iyan ay okay lang na mag-bake at magluto. Pero, kapag tayo po ay merong dumaranas tayo ng metabolic dysfunction, diabetic halimbawa tayo, hypertension, usually magkarugtong yan, diabetic na, hypertensive pa, no? Ay iwasan na muna yung mga ganyang pagkain. Unahin nating matuto na kumain ng tunay na nutrient-dense food, ng karne, ng itlog, ng isda, ng healthy fats, kaysa yung matuto tayong mag-bake. Tsaka na yun. Unahin nating gumaling muna tayo. Sabihin natin sa first 3 months, no? Ang focus natin ay pagalingin, i-restore ang ating kalusugan at hindi yung kakagatin natin yung propaganda, yung advertisement sa social media na kumain ng masarap na keto food dahil almond flour ang gamit dito. No? Sabi nga natin, secondary lahat yan. Ang mga bread na yan ay hindi sila essential. Mabubuhay ka nang wala. Ang ating focus ngayon ay kumain tayo ng healing food. At walang healing food na may tuturing tayo, kundi meat. Lahat ng klase ng meat is healing food. Ang lahat ng klase ng isda is healing food. Ang lahat ng klase ng egg is healing food. Ang mga fats, healthy fats, is healing food. Walang healing food na bread. Walang healing food na gulay. Walang healing food na pancit, etc. So, huwag yun ang ating focus, yung healing food. Kailangan natin pagalingin ang ating sarili. Kapag isinali natin yon nang hindi pa tayo healed, sinasabotahin natin ang ating kalusugan mismo. We are prolonging our agony. Tumatagal ang ating hypertension. Sa halip na gumaling tayo in 6 weeks, sabi ko nga in 6 weeks, gumaling ang aking hypertension eh. Magiging 6 months yan bago ka gumaling kapag ka ganun ang ginawa natin. Tinatatagal mo lang. Tinatagalan lang natin, sinasabotahin natin ang ating paggaling. Pero ba? Question po. Kasi you mentioned po na within 4 weeks nawala si hypertension. Can you give us a sample of what food you were eating nung nag-lifestyle change kayo? Nung
change kayo ng diet. Sinabi na niya. Oh, isda, karne, itlog, at Paano mga po healthy fats. nun? Prito or Lahat ng klase, nilaga, prito, inihaw, lahat ng klase ay kung pwede. Pero usually sa akin, doon sa hierarchy ng meat, dito ako nag-focus na kumain ng maraming red meat as much as possible. So namamalengke ako ng red meat para sa mga steak. So T-bone steak ang aking paborito. So yun yung aking madalas na kainin. Sapagkat pinakamarami, kumpleto siya ng amino acid ang red meat compared sa other meat. So yun ang madalas kong kainin. So kung hindi man T-bone, yung laman loob ng baka, liver in particular, the best ang liver. Sa lahat ng mga laman loob ng hayop, kailangan nating kainin. Liver, heart, isaw, etc. Kahit na laman, yung tinatawag na Goto Batangas. Puro laman. Yes, nakapagluto na ako niyan. Yun ang mga nutritious. Ano. Nabanggit ko, yung panahon ng ancestral natin, yung Stone Age, ang unang kinakain ng mga ancestors natin, laman loob. Laman loob. Actually, Yun kahit muna yung mga na. predators. Na, Mga predators, yun ang unang nilalapan nila, yung mga leon, buitre. Iniiwan yung mga laman sa mga buitre at mga hyena. sa mga wild animals yung laman pero yung yung laman loob. So yun ang mga listahan ng pagkain ko noon. So doon sa itlog ay hindi isa, hindi dalawa, no? Nagsimula ako sa 4 na piraso per day hanggang 12 piraso per day. Liban sa iba pang mga pagkain ko. No? So siguro sa mga early months ko, kumakain pa rin ako ng gulay. Pero let's say meron akong prito na pagkain or inihaw na liempo, kung kombinasyonan ko ng gulay yon, halimbawa cucumber, na 3 slice na maliliit. Hindi yung buong cucumber. No? Yun yung aking panghalo. No? So, gano'n. Ano? Ang isa pa ay kailangan over the week, the whole week, kailangan meron kang brown broth, no? Yung laman, yung nilagang buto-buto, at basta't meron kang bone broth at least once or twice a week. No? Kung kaya mo ng every night, every day, ting last meal mo, bone broth is the best. So, yung collagen at minerals ay ma-absorb na yung sistema. So, yun ang tinatawag natin, Teta, na tinutulungan natin ang ating katawan to heal itself. So, we are creating an environment to heal itself. At ang environment sa ating system is nutrient-dense food. Meat, fish, eggs, and healthy fats. That is the environment at that is the healing food. So may mapapabilis natin ang ating healing process. So how much eggs would you Magsimula ka sa 2, 4, o 3. Morning, lunch, dinner. So gano'n, everyday gano'n gawin. Kung bakit egg? Dahil kompleto ito ng nutrisyon. Nandiyan ang buhay na mismo sa egg na yan. Isama mo yung yolk, kasi ang propaganda ng mainstream, once or twice a week ka lang kakain ng egg at huwag kang kumain ng egg yolk, no? Kabaliwan yun, hindi tama na payo yun. Kainin natin yun, yolk, dahil nandun yung oil, nandun yung nutrition ng kaya kung 3 egg ang ating kakainin, nasisiguro natin na sa kawalan ng carbohydrates as energy ng ating katawan dati, doon sa egg ay ma-ensure natin na sapat ang ating protina at fat sa araw na yun. Over other food, no, ng meat, ng isda. So kapag tayo ay nag-exercise, na bahagi yun ng ating lifestyle, movement at exercise,
So dadagdagan natin ang ating protein intake para ma-sustain natin yung muscle building. Ano? Kasi naalala ko yung nagkaroon kami ng meron kasing may sakit noon ng COVID yata. Basta may isang nagsabi pakainin daw ng 1 dosenang eggs a day. Parang ano ako, parang what? Ang dami. Pero kung iisipin niyo po, kung nutrient dense nga kasi, tama. Tsaka mga broth, parang Broth. mention niyo po kanina, di ba? Mga Yeah. broth. Oo. So, yung mga yung mga sabaw ng nilagan, buto-buto, yun yung mga Masustansya yan. niya. Opo, masustansya. Ang alam ko po yung mga nagpa-fasting ng matagalan, di ba broth ang tinitake Broth nila. ang pag-break nila. Pang-replace ng nutrients na nawawala. Tapos may tanong po dito, ito medyo biblical. Paano po si Joseph Ledesma tinatanong po, paano po yung sa Biblia about sa bread? Konti lang kinakain nung lumang panahon. Hindi ko alam. Hindi pa ako Spiritual and biblical is nothing to do with metabolic truth. So, liban. Kung dugtungan natin yung ganoong pananaw, nung araw ay napakasustansya ang mga grains ang na ginagawang bread. Compared sa mga bread na ginagawa ngayon. So nabanggit ko naman na sa nakalipas na 3.3 million years ay karne at taba kinakain ng tao. Sa nakalipas na 10,000 years lamang kumain na ng tinapay ang tao. So talagang, oo nga, kasi syempre noon hindi naman processed yung mga ingredients ng kanilang tinapay. Ngayon. Tsaka pine-ferment nila yung tinapay. Fermented. Kaya sourdough, di ba? Parang sourdough, pine-ferment nila. Ano ba? Pine-ferment. Okay. Meron pa ba? Wala nang tanong talaga. Sabi po ni Doc Cynthia, very enlightening, Uncle Justin. Thank you so much daw. Si Doc Cynthia Del Mundo. Ayun. So, teka muna, meron pa yata akong tanong. Okay. So, kanina, nabanggit nyo, i-connect ko lang doon sa kanina kay Doc June. Diba? Sabi niya, kasi, may nabanggit si Uncle Justin kanina na may mga crystals na so nagpo-form as kidney stones. Hindi ko maalala ano. Phytonutrients or something. Yun yung oxalates. Okay, so galing din sa gulay yun. Maaring din manggaling sa gulay. So, okay. Tapos meron kayong binanggit, Doc, Uncle Justin, na iwasan ang processed carbs. So, merong mga carbs na hindi processed. Ano po yung hindi processed na carbs? Karaniwan, pag binanggit na processed carbs, yun yung mga junk food. Diba? So, kanin, karaniwan, semi-processed lang yung bigas o kanin. Yun yung mga karaniwang carbs na kinakain natin. Pero yung mga highly processed na mga carbs, yun yung mga junk food na. Yung mga chips, yung sa mga fast food, yung French fries, process yun, highly processed yun, yung synthetic yun. French fries. Hindi tunay na patatas yun. Maraming study na bumili ka, at sino man sa ating mga followers ngayon, subukan yung bumili ng isang order ng French fries sa McDo. Ilagay mo sa isang corner sa bahay mo, abutin ng ilang buwan yun, hindi magbabago ang itsura. Walang molds na papasok doon.
Sa natural food, 3 araw lamang kaya amagin at nabubulok na. Pero yung french fries na bibili mo dyan sa mga fast food na yan, 3 buwan na sariwa pa. Ganon yung mga highly processed na synthetic food na yan. Would you consider like yung mga carrots po will be non-processed na carbs or Yan. Ganon, ganito sa low carb living, ang mga root crops ay iniiwasan muna natin, lalo na sa healing period. Ang tinatawag kong healing period ay hanggat di ka pa gumagaling at least mga 3 months. Ang root crops, lahat ng klase ng root crops ay huwag ka munang kakain. Patatas, kamote, carrots, mga carbs yan. High carbs yan. Mga yan. So later on ka na lang kumain ng mga carrots. okay. Kasi pang tinitinda nila na process, yung crab meat. Ako, O pati crab meat na processed Starch na. yun eh. Hindi naman totoong crab meat yun eh. Yun Ah. nila, binibento nila mga crab meat na kulay red, na may stripe. Oo. Hindi totoong crab meat yun. Na nilalagay pa natin sa salad. Oo. Kani salad. Di ba? Ah, Kani salad. Pero hindi naman pala siya talagang totoong crab meat. So, yeah. Ade. okay. So, correct. So, time check tayo, 10:35 na po. Kung, if you want, for the audience, if you want to know more about ito, yung low carb, yung mga ganitong, Uncle Justin, would you like to promote, kasi nakita kita sa Substack. Hindi ko alam na magkasama kayo sa No Rice Life with No Without Rice Rice. movement. Nakita lang kita sa Substack, but would you like to let others know how they can reach you as well? I-follow nyo po ako, i-add nyo po ako as friend doon sa aking FB account, Justin A. Mapile. No? Pwede mag-comment ako dito sa thread mamaya para makita nyo yung aking link. Yes. No? Yan. Ako po ay nag-serve as a lifestyle coach, low carb and lifestyle coach, at po pwedeng sa pamamagitan ng online. Meron po akong programa na 1 hour online coaching ng low carb. So yun yung mga startup. Kung paano nyo maunawaan para hindi trial and error ang inyong gagawing process. No? So after that, isusubaybayan na lang po natin ang bawat isa para magpatuloy sa lifestyle na ito. Ang low carb po ay hindi siya fad, no? So hindi yung naisipan lang natin sa isang certain period ay pa-practice. After gumanda ang pakiramdam natin ay babalik tayo sa dating lifestyle. So ang aking pinapayo lagi ay paradigm shift. Yung paradigm shift ay mula doon sa high carb low fat diet tungo sa low carb high fat diet. At yun yung low carb lifestyle. Salamat po.